Lahat ng martial arts nanggaling sa Shaolin. Ngayon, ang mataas na monghe ng Shaolin. Lahat silang natalo sa kamay ni Ginoong Yang. Walang tatalo sa iyo. Talaga bang magpapatuloy ka pa sa paghasa niyan, na walang nangahas magsanay? GSYSENGju. Walang katapat. Ngunit iyon, Huaxia lang ang walang katapat. Isang siglo na ang nakalipas. Nagsimula ang digmaan. Lahat ng mandirigma, nagkaisa para sa bayan. Martial canon. Dahil diyan, marami ang nailubog. Sa gitna ng putukan, tanging kopya ng martial canon ang naiwan. 70 taon na ang nakalipas. Ang aking great-grandfather dinalaang 300 katao ng Yang Martial Hall. Nagdala ng mga tabak, sumapi sa hukbo, upang lumaban sa bansang Sakura. Marami ang napalaya ng buhay sa hilagang hangganan. 20 taon na ang nakalipas. Ang aking lolo bilang unang dakilang master ng Huaxia. Muling itinagyod ang Yang Martial Hall upang buhayin muli ang Huaxia Martial Arts. Ngunit pinigilan ng bansang Sakura at pinuksa ng isang Tianren na mandirigma. Nagdugo sa wudang. Quote ng bansa, galit ng pamilya. Hindi ito malilimutan ng sinuman. Sa kasamaang palad, kulang ang aking kakayahan. Hindi ko ito maunawaan. Ang hiwaga ng GSYS Lenjijo ay pag-asa ko na lamang sa aking anak. Kahit magpahimbing ng 10 taon o 20 taon, kahit itaas ang martial arts ng Huaxia sa buong mundo o lusubin ang bansang Sakura para gantiin ang ating mga ninuno. Ako si Yang Ken ay handang sumugal para subukan. Hinhiling ko ay bigyan ng basbas ang abad. Dahil nasasalanan na ang iyong loob, ay ako, ang abad, ay tutulong sa iyo. Maraming salamat po, abad. Sa simulated death na 10 taon, pag-unawa sa daan sa pamamagitan ng pangarap. GSYSENGju. Sana ay magtagumpay ka. Ami 204. Chen. Tay. Tay, anong nangyayari sa iyo? Tay. Manman. Ang tatay mo ay nag-ensayo nun. Isang napakalakas na kung fu. Ngunit kailangan niyang mag-simulated death ng 10 taon. Huwag mag-alala. Tay, anong nangyayari sa iyo? Gising ka na, Tay. Tay, anong nangyayari? Gising ka na. Tatay, sabi ni Lolo, nag-aral kang isang napakalakas na sining pakikipaglaban. Kailangan mong magpanggap na patay ng 10 taon. Pero lahat nito. Lolo, sabihin mo sa aking totoo, ang tatay ko ba, hindi na talaga magigising? Hindi dapat ganito. 10 taon na ang lumipas. Dapat sana magigising na siya ngayon. Manman, ang tatay mo ba talaga? Lamang ang amo na Yang Martial Hall. May problema. May mga sumalakay para haminin kami. Pumasok na sila. Ano? Sumalakay para haminin? Maghintay kayo doon. Ang ating amo, darating siya agad. 10 taon ng paghihirap para lang hintayin siya. Ngayon, kailangan kong makita kung ano ang nangyari sa 10 taon na to. Gaano siya umunlad. Hindi ko alam ang ibig ninyong sabihin. Gumulo kayo sa Yang Martial Hall namin. Atay na kuya, di na nga niya ako kilala. Ikaw, Yang Feng. Pinsan. Bumalik ka ulit. Hahaha. Nakilala na kita, 13 taon na ang nakaraan. Dito mismo, inakala ng anak mo, parang patay na aso, itinaboy sa labas. Ang utang na ito, ngayon, paano ito babayaran? Nasaan si Yang Chen? Hindi ba sabi niya walang talo sa martial arts? Bakit? Ngayon, tingnan ninyo ang guro ko. Bumalik ang master para maghiganti. At nagtatago siya, takot lumabas. Master, hindi ba siya pinsan mo? Bakit nga ba? Nagkaroon siya ng ganoong galit kay kuya. Ang pinsan kong ito, may pambihirang talento sa martial arts. Nakakabilib. Noong maraming taon nang nakakaraan, naging isang martial arts master na siya. Pero masama ang kanyang puso. Nagpractice siya ng madilim na sining. Nang matuklasan John ng kuya, tinalo siya, at pinalayas sa pamilya. Sino ang akalain gayon? Bumalik siya para pumatay. Yang Feng. Noong araw ikaw ang nag-ensayo. Nangguna ang demonyong sining. Takot din ang kuya mo sa'yo. Nalihis ang landas. Kaya binigyan ka lang niya ng aral. Sakat na. Anong putanginang paglihis yan? Sa daan ng martial arts.
Ang malakas ang nererespeto. Anong tama't mali na batas? Sinong mas malakas ang kamao? Siya ang tama. Siya ang batas. Walang paligoy-ligoy. Nasaan si Yang Chen? Gawin mong lumabas siya, ngayon din. Hindi dahil ayaw lumabas ni Yang Chen, kundi dahil ngayon, natulog na siya ng 10 taon. O kaya, hintayin mo siyang magising, bago ka bumalik. Natulog ng 10 taon. AMY, matandang ulol. Hindi kita nakita ng 12 o 13 taon. Paano naman, ang gulugod ng anak mo, nanghihina na, para umiwas sa akin, naghahanap ng ganitong payak na dahilan. Maliit ang pasensya ko. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, kung hindi ko makita si Yang Chen, gagamitin ko kayo bilang pambayad. Ang kuya mo talaga, naging gulay na, kahit patayin ninyo kami, hindi pa rin siya lalabas. Oh, alaga, gusto kong makita kung ano ang hisura niya bilang gulay. Sa hinaharap, Yang Fen, ano balak mo? lumayas ka, matanda. Hindi ko gustong makipag-away sa'yo ngayon. Huwag kang makialam. Lolo, AMY, nagsanay ng 10 taon para lang patayin si Yang Chen ngayon. Hindi alintana kung totoo o pansamantalang pagkamatay. Sino man ang susubok humarang sa akin, patayin ko siya. Ano ang gagawin mo? Isa siyang Grandmaster. Wala ka bang pakialam sa buhay mo? pero gusto niyang patayin ang tatay ko. Yang Fen, hindi ba namin kayo niloko? Nakahiga siya rito ng 10 taon. Parang patay na tao. Walang pinagkaiba. Kung mamamatay, mawawala ang utang. Kayo'y isang pamilya. Paano nakabot sa ganito? Magkakapamilya daw. AMY, hindi kami magkakamag-anak. Kung sinasabi mong mamamatay, utang mawawala. Kailangan din siya ng ganoon. Kailangang mamatay siya ng tunay. Yang Fen, bilang malaking tiyuhin, hinihiling ko sa'yo. Pabayaan mo na si Yang Chen. Lumayas ka. Yang Chen, hindi ako naniniwala na naging plantadong tao ka. Kung ganoon nga ang kaso, tutulungan kitang makawala. Huwag. Ang suntok niya noon, ginawang katawa-tawa ako ng buong Yunxiao. Para sa araw na ito, naggagod at nag-aral ako ng 13 taon. Huwag mong hilingin na pakawalan ko siya. Walang posibilidad. Si Chen nalunod sa pagtulog ng 10 taon. Gayon ang huling araw. Kung makakayanan natin ang araw na ito, lahat ng problema, maayos. Yang Fen, utang ng anak, sinisingil sa ama. Kung may galit ka, ituloy mo rito sa akin. Kahit buhay kapalit ng buhay, handa ako. Sage, sabihin mo, paano ang buhay kapalit ng buhay? Isang araw, kailangan lang para kay Yang Chen. Magkakaroon siya ng isang araw. Basta pakawalan mo ang anak namin Yang Chen. Gayon din ilalagay ko ang sarili ko sa isang kabaong at tatanggihan ko ang pangalan ng aming pamilya para mabago ang hinanakit mo. Kumusta? Ngayon, maayos ang disposition ko. Baka pumayag ako sa hinihingi mo. Ngunit, Ngunit ano? sabihin mo nga, ngunit, hindi sapat na ikaw lang ang magkapakasakit. Ang anak mo noon, isang suntok. Pinagsabihan niya akong parang patay na aso. Inilit pa niya akong lumuhod at magkatawan. At ngayon, ikaw na ang lumalapit sa akin para humingi. Ano iyon? Babalikan mo ba muna ang mga iyon? Ibabalik mo muna ang lahat ng ito. Yang Fen, ang tatay ko, siya yung tunay na tiyuhin. Kung ganito ang gagawin mo, Hindi ko pinilit siyang gawin yon. Pwede naman kayong hindi gawin. Hindi ba, mahal kong tiyo? pinakabata, tigilan mo na yan. Ang nagawa ng kuya mo. Dapat ko ring bayaran, tama lang. Luluhod ako. Ama, hindi ka pwedeng lumuhod. Lolo, Huwag mo akong hadlangan. ama, lolo. Tiyo, luluhod sa pamangkin. Isang pambihirang pangyayari. Nagmamakaawa ka. Nagmamakawa ako, patawarin ninyo ang anak ko. Patawarin ninyo ang anak ko, malakas. Patawarin ninyo ang anak ko. Ama, lolo. Patawarin ninyo ang anak ko. Patawarin ninyo ang anak ko. Ha ha ha. Ha ha ha. Yang dakilang henyo. Noong una, hindi ba inaakala mong walang talo sa buong mundo? Ano ngayon? Ngayon ang tatay mo ay nakaluhod sa aking harapan. Lumaluhod, humihingi ng awa. Ha 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 ha. Ngayon pwede na ba? Pakawalan nyo na ba ang anak ko? Pakawalan ninyo siya. Matandang tao. Walang paraan. Hindi ba't sinabi mo kanina? Ngunit ano naman? Sinabi ko kanina, iniisip ko lang. Tapos na ang isip ko ngayon. Ha ha ha.
Para sa araw na ito, naghintay ako ng 13 taon. Sabi mo, paano ko siya palalayan? Hindi ka tumutupat sa salita. Ipagtatapat ko sa iyo. Lolo, Gusto mo pang makipagsuntukan sa akin? AM, hindi mo alam ang sarili mong hangganan. Lolo, 13 taong hinanakit. Tapusin na natin ito. tingnan natin kung sino ang may lakas. Paano naman? Gusto mong iligtas ang tatay mo? Pautang ama, binabayaran ng anak. Kung maghahangad ka ng paghihiganti, laban tayo. Hindi ka kakompetensya ko. Bigyan kita ng 10 taon pa. Walang karapatan kang makipaglaban sa akin. Ngunit, pwede akong magbigay ng isang kawili-wiling solusyon. Anong paraan? Bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Ang tatay mo, kasama ang lolo, makakaligtas lang ang isa. Ikaw ang pipili. Ikaw, Bibigyan kita ng isang hiyang na oras. Pipiliin mo ba ang lolo? O pipiliin mo siyang Chen? O kaya, tuturuan kita, patayin ko silang dalawa. Sabihin mo na sa sarili mo. Pag-isipan mo, Yang Feng, ang kulit mo, cute ka pa. Isa pa, ang iyong kapatid na lalaki. Tinutulak mo pa. Ang iyong pamangkin na babae. Pumili ng isa sa dalawa. May puso ka pa ba bilang tao? tumahimik ka. Ngayon, may dumating na naman. Isang kite na hindi marunong mabuhay. Kung hindi ka pumili, atayin ko rin siya. Ano? Mukhang, hindi mo na gustong iligtas sila. Yang manman. Ano pa ang pinagdadalawang isip mo? Ang tatay mong gayon. Wala ng lakas, parang kit lang. Pumili ka man, hindi siya mabubuhay. Kung ililigtas mo muna ang lolo. Kung hindi, mamamatay ang tatay mo at ang iyong tito. Wala ng oras. Manman, tulungan mo na si Lolo. Lolo, Manman, alam ni Lolo na hindi mo kayang gawin yan. Pero ayaw ni Lolo na siya ang magluluksa para sa mas batang henerasyon. Huwag mong hayaang si Lolo. Mamatay siyang hindi mapayapa. Lolo. Lolo, Yang Feng, ang cute mo pala. Ano ka ba talaga? Umaalpas ka pa sa harap ko. Tigilan niyo. Tigilan na. Kung hindi ka magpapasya, sila atlo, papatayin ko silang lahat. Manman, ano ba inisip mo? Kahit humihingi ang tiyahin mo, magdesisyon ka na. Kung hindi, talaga namang, mapapatay nila ang tiyo mo. Huling 5 segundo. Kung hindi ka pa rin pipili, ako na ang pipili para sa'yo. 5, Manman, tulungan mo na si Lolo. 4, Dali, iligtas mo si lolo. 3, Pimili ka na, manman. gumawa ka na. ako. Ako. Huwag, Manman. Manman, huwag, Manman. Manman, huwag. Parang kuliglig na sumusubok gunduhin ang pot. Hindi mo kayang gawin yan. Manman, Kung ayaw mong pumili, ako na ang pipili. Ama, dali. Kahit anong mangyari, iligtas si Yang Chen. Ama, ganoon ka na. Anong ililigtas mo pa? Matagal na itong alitan. Dapat na itong kapusin. Lolo. Manman. Ama. Mabibigo na si Manman. Hindi na mapoprotektahan ka ni Manman. Kung may anak na tulad niya, mamatay ka ng walang pagsisisi. Ama.
Isang patay. Kahit isigaw mo ng 10,000 beses, mamamatay din siya. Ama, Ngayon, hayaan mong ako na ang kumapos sa kanya. huwag. Huwag mong saktan si Ama. Ama, Anong nangyayari? Chenner. Nagising ka na ba? Nagising na. Guro, bakit hindi siya nasaktan? Guro, iyong palad mo kanina. Kahit hindi mo ginamitan ng buong lakas, kaya nitong durugin ang isang karaniwang tao. Bakit wala man lang nangyari sa kanya? Baka bakal ang balat at buto niya? Bakal na balat. Kahit bakal ang balat niya, isa siyang buhi na patay. Makakayanan ba niya ang aking buong lakas? Yang Chen, kahit ano ka man, totoong patay o nagkapanggap na patay, ngayong araw, mamamatay ka pa rin. Ama, Ito, anong nangyayari? May multo ba rito? Proteksyong uy. Mabuti. Matanda. Kaya ka pala nagkapaliban. Niloko mo ako, ha? May protective key siya. Sabi mo, gulay siya. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, siya ay nagsasanay ng isang pambihirang martial technique. Pansamantala lang sigurong nakoma. Pangalawang kapatid. Manman, pigilan niyo siya. Ang sinasanay na Chenner ay GSYS Lenjijo. Malapit na siyang magising. Huwag na huwag nating hahayaan si Yang Feng. Mga kawan ng hama, parang langgam na humaharang sa karwahe. huwag mong saktan ang ama ko. Dahil mahal na mahal mo ang tatay mo, sumunod ka na sa kanya sa kabilang buhay. Huwag. Bata pa siya. Wala lang yan, matandang ito. Ikaw naman ang susunod kong ihahatid. Magkasama kayo sa daan patungo sa kabilang mundo. Ganoon, hindi na siya malulungkot mag-isa. Yeah. Lolo, Dahil nagkukunwari kang nakoma. Alam kong ramdam mo lahat ng nangyayari sa labas. May malay ka sa lahat, sigurado ako. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nandito ngayon, isa-isa, mamamatay kayo. Sandali, isusunod ko kayo lahat. Ngayon, magsisimula ako sa anak mong babae. Ngayon, ikaw na. Ama, nauna na si Menmen. Manman. Huwag. Ama, Yang Chen, gising ka pala. 13 taon na ang nakalipas. Dahil sa masamang puso mo, sinira ko ang kinabukasan mo. Para mapabuti ang puso mo. Hindi ko inakala na makalipas ang mga taon. Lalong tumagal. Hindi ka nagsisi. Sa halip, lalo kang lumala. Kung alam ko ganito, dapat sinira na kita niyo. Huwag mong akalaing pagising mo. Pwede ka nang mamang na maggayo sa akin. Ngayon naman ako, nakatawid na rin sa antas ng Zongshi. Kung sino ang mananay. Hindi pa iyak. Si Lem. Ama, Sa wakas, nagtagumpay ka na. ama. Pagod na po kayo. Ama, Man-man. Ama, Isang martial master. Hindi pala siya kay kuya. Kasing lakas sa isang laban. ano ba si Ama? Anong entas na? 10 taong pagkakahimbing. Nagising, Chenren na. Ang sinasabing sa itaas ng Chenren, walang talo sa mundo. Ang dahilan kung bakit si Ama, nagsakripisyong matulog ng 10 taon, ay para maabot ang antas na ito. Ngayon mukhang, nagtagumpay na siya. Tunay ba talagang sa kuya? Nakatawid na sa antas na ito. Ibig sabihin ba nito, pamilya niyang sa Huaxia, magiging walang katalo. Di ko inasahan, 3 taon, hindi nakita. Ikaw, nagawa mong tumawid sa antas na ito. Dahil pareho tayong nagmula sa isang ugat. Sa bagay ngayon, tatapusin kita. Yang Chen, hindi mo ako pwedeng patayin. Ang guro ko ay mula sa bansang Sakura. Ang nangungunang mandirigma, Mei Chuanwu. Hindi mo ako papatayin. Tayan rin mula sa bansang Sakura. Mechuanwu. Gago, siya nga, ang pumatay sa lolo mo. Tinanggap mo pa siya maging guro. Bakit hindi? Matutulungan niya akong maibalik ang lakas ko.
At tutulungan niya akong mag-ensayo ng martial canon. Maabot ko ang antas ng Grandmaster. Bakit hindi ako pwedeng maging disipulo niya? AMEA. TSK, pagtataksil sa guro at paglapastangan sa mga ninuno. Kung malalaman ng tiyo na may anak na tulad mo, siguro sa kabilang buhay, hindi sila makakatulog ng payapa. Tigil ka. Yang Chen, kahit kalahating paa ka, pumasok ka sa Tianren. Ano ngayon? Kung susubukan mong patayin ako, agad darating ang aking guro. Pagdating noon, hindi lang ikaw, kayo, buong pamilya ninyo, mamamatay kayong lahat. Chen, napakalalim ng lakas ni Mi Chuanwu. Sinasabing siya ang nangungunang Tianren sa buong mundo. Ang hilig niya, layunin nitong wasakin ang Huaxia, isang malakas na mandirigma ng martial arts. Ganyan ang ginawa ng lolo mo noon. Namatay siya sa kanyang kamay. Kung parusang kamatayan, maaring mapatawad. Ngunit kung mabubuhay, di na makakatakas sa sala. Ano ang balak mo? Kakaidlip lang ako kanina. Pero narinig ko lahat ng kilos sa paligid. Malinaw kong narinig. Gusto mong paumupo ang ama ko sa harap mo? Saktan mo ang anak kong babae? Yung bawat isang bagay na iyon. Kung hindi ko mabawi ito, mas mabuting kitilin ko na ang sarili ko. Ikaw ba si Mei Chuanwu? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Dalhin mo siya rito sa akin. 3 araw, isang paghaharap. Dito malalaman ang buhay at kamatayan. Lumayas ka. Sig. Yang Chen, 3 araw mula ngayon. Hintayin mo ang aking guro, at kukunin niya ang iyong buhay. Umalis na tayo. Sandali. Kuya, malupit ang isip nito, mapanganib. Kung hindi ito mapapatay, magiging malaking sakuna ito balang araw. Hahayaan mo ba talaga siyang bumalik? Kuya, hindi pwede siyang palayain. Kung hindi siya babalik, paano darating si Mei Chuanwu? Kung hindi darating si Mei Chuanwu, saan pa ako magkakaroon ng pagkakataon? Gagawing ipinagmamalaki ng bansang Sakura. Ang kanilang pinakamagaling na mandirigma. Mananatili dito magpakailanman. AME, gusto mong iwan ang aking master. Panaginip ka. Yang Chen, 3 araw. Hintayin mo na ang kamatayan mo. Chen, sigurado ka ba? Chen, Tatay! Tatay, anong nangyari sa iyo? kanina pa, nasaktan ka niyang Feng. Kahit na, naiprotektahan ng panloob na lakas ang iyong puso. Pero kahit ano pa man, si Yang Feng ay isang dakilang master. Isang buong lakas na attack ay nakaapekto pa rin sa aking enerhiya. At tinawag mo pa rin si Mi Chuanwu, labanan sa loob ng 3 araw. Matalino at maingat sa Mei Chuanwu. Kung hindi ko sasabihin ng ganito, tiyak na siya mismo ang susubok. Pagdating noon, malalaman niya ang kalagayan ko. Posibleng gumamit siya ng anumang paraan. Kaya tinakda mong 3 araw bago ang final na labanan, para magkaroon ng 3 araw, para gumaling ang sugat mo. Nasira ang aking gameridian. Pinipilit ng kui at dugo na protektahan ang katawan. Kailangan ng hindi bababa sa kalahating buwan. Mahirap itong gumaling agad. Pagkatapos ng 3 araw, ano ang gagawin mo? Bago pa malinaw kung ano ang totoo at ano ang peke. Hindi kikilos ng padalos-dalos si Mei Chuanwu. Tiyak na magpapadala siya ng tao para sumubok. Pagdating noon, nasa iyo na, Manman. Ako! Yang Chen, talaga bang pwede ito? Ginamit ko na ang lihim na pamamaraan ng Shaolin. Naipasa ko na ang karamihan ng aking lakas sa katawan ni Manman. Basta kaya niya, sa loob ng kalahating oras, mapigilan si Mei Chuanwu. Lahat ng naroroon. Kung si Mei Chuanwu ay hindi pa niya masyasat ng lubusan, hindi siya gagawa ng padalos-dalos na kilos. Wala na tayong ibang magagawa kundi ganito. Tatay, dumating na sila. Tila hindi si Mei Chuanwu. Yang Feng, nasaan si Mei Chuanwu? Bakit hindi siya dumarating? Yang Chen, kahit na lumabas ka na, ngayon, wala ka pa rin karapatang makita ang aking master. Ako si Okamoto Jiro. Ako ang panganay na senior ni Yang Feng. Ikaw ba ang taga-Huaxia na iyon, na pinaghihinala ang nakaabot sa Tianren? Isang hukbong eksperto, Yang Chen. Ang batang ito, Okamoto Jiro, ay sinasabing ang pinakamalakas sa kabataang henerasyon ng bansang Sakura. Sikat na mandirigma ng kanilang bansa. Halos umabot na sa Tianren, kalahating hakbang na. Hahaha. Kung gusto mong hamunin ang aking master, Kailangan, mauna kang makapasa sa akin. Isang kalahating hakbang ang Tianren Leng. Karapat-dapat ba siyang maging karibal ng aking ama? Ako ang lalaban sa'yo. Kapatid Yang, ito naman si... Alam, isang maliit na dalagitang babae.
Hindi man lang niya matalo ang isang kamay ko, at nag-aakalang hahamon pa sa inyo, walang alam sa panganib. Unahin ko munang ayusin siya. Batang babae, ang tatay mo, ang bilis mo naman, gusto mong mamatay. Huwag kang makialam, kung may kakayahan ka, patumbahin mo ako. Hihi, Sig, kung ganito ka na, di ka makahintay na mamatay. Hayaan mo si tito kong ito, sasabayan kita hanggang sa wakas. EMEA. Ang dali, ang dali, ang dali. Kalahating Chanren. Matandang hapon, lumapit ka. Tanga ka. Mapangahas na taga-Huatzia. Ang kutsilyong ito ay tinatawag na Hyakuninzan. Alam mo bakit? Dahil hindi bababa sa 100 mga mandirigma ng Huatzia ang pinatay ng aking talim. Kaya, batang babae, susunod ay magiging ikaw ang aking ika-negatibo 100 at isa na maswerteng tao. Napakabatang kalahating Chanren. Kung hindi ka mamamatay, baka maging isang malaking suliranin sa atin. Hihi, isang taong hindi nakakaalam kung anong paraan, pansamantalang nakaabot rito. Bata lang yan, hindi karapat dapat pansin. Ngunit ang taong nasa likod nito ay malalim at di masukat. Mechuan Wu ba? Sadyang naghihintay para subukin. Pumatay siyang marami nating kababayan sa Huasia. Dapat kang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay, at pati ang iyong ama mong hindi alam ang hangganan. Mamatay ka na. Ang bilis ng talo. Ang lakas ni Manman, bagamat nakabot na siya sa kalahating Tianren, pero ang kakayahan sa laban na, ang timing ng pag-attack, ay hindi talaga kalaban ni Okamoto Jiro. Kung ganito magpapatuloy, hindi lalampas ng 3 minuto, mapapatalo si Manman. Anong gagawin? Anong gagawin? Walang pagkakataon sumalakay. Nakikipaglaban sa akin, at nagiging distraksyon pa. Manman. Si Manman ay hindi kalaban ni Okamoto Jiro. Ipagpapatuloy mo pa si Manman. Ipagpapatuloy ba ang laban? Ama, maniwala ka sa akin. Kaya ko siyang talunin. Para patas ang laban, pumili ka lang dito. Pumili ng isang sandata. Maglaban tayo hanggang kamatayan. Medyo interesante. Masyadong mabagal. Masyadong mabagal. Hindi pwede, hindi ako matatalo. Hindi pa gumagaling ang sugat ni tatay. Kung matalo ako, baka agad sila sasaktan si tatay. Kuya, halata na kayo Kamoto. May balak na pumatay. Kung ipagpatuloy pa ni Manman, delikado ang buhay niya. Yang Chen, Lumaban ka na. Kung talo man, lalaban tayo. Dalhin mo si Manman at lumikas. Bata pa si Manman. Hindi siya dapat masawi dito. Ikaw ang pag-asa ng pamilyang Yang. Basta buhay ka pa, ang pamilyang Yang, may pagkakataon pa tayong magiganti. hindi pa panahon nun. Tatay, lumayo. Sadye, lilayo ako. Manman. Naalala mo pa ba, Manman? Ano nung itinuro sa iyong tatay? Isang pulgadang haba. Isang pulgadang lakas. Puting ahas sumisik. Yasha umusisa sa dagat. 10 panig na bitag. Nagnanakaw ng page sa dahon. Makiling dragon lumalanggoy papalabas. Nagugutom na lobo kumakagat ng puso.
ko. Hindi. Impossible. Pwede bang natalo ang Shichyo? Ayos lang. Ang anak ko kakabagtas lang ng antas. Medyo hindi pa siya makontrol ang lakas. Paumanhin po, Ginoong Mechuanwu. Hahaha. Walang anuman. Sa labanan ng sining militar, may buhay, may kamatayan. Anggapin ang kapalaran. Si Jiro, ito ang kanyang kapalaran. Panis ang kanyang paggawa ng sining. Ginoong Mechuanwu, kung ganyan ang maisip natin, mas mabuti ngayon. Ama, hindi ka nabigo sa tungkulin. Magaling. Napapagod ang anak ko. Kung kayo po, ay hindi magpapasok na kumilos. Babalik na kami para magpahinga. Sandali. Di ba niya ito mapapansin? 100 taon na. Sa wakas, may lumitaw sa Huaxia. Isang Chenren. Tayo rin, may tuturing. Di kami nagkakilala hanggang sa mag-away. Kung hindi ikahihiya niyang Sang. Bakit hindi? Samahan mo akong uminom ng tsaa bago ka umalis. Sig. Kung ganoon, susundin ko na. Sa wakas, nalampasan na natin ito. Sa tasang ito ng sa, nasa loob ang kalahating lakas ni Mechuanwu. Nyon, hindi ito sapat para bumunyag sa akin. Ngunit kanina, para mapanalo si Manman, pinakilos ko ang aking kuy at dugo. Yang Sang. Ngayon mukhang mahina ang lagay mo. Kaya, Sisamantalahin mo ba ang kahinaan ng iba? huwag mo akong provokahin. Hindi ako papaloko. Ako, si Michuan. Ang pinakamadalas kong gawin ay supilin ang mga henyo. Sakupin ang lahat. Anong gayon? Baka ikaw na ang magdala kay Manman. At sugurin ninyo palabas. Kaya, gusto mong makipagsuntukan kaya? Hindi naman kailangan ganyan. Medyo humahanga nga ako sa'yo. Sa edad mo pa rin, nakakapagtawid ng Chenren. Halos pantay na tayo. Baka bigyan kita ng 20 taon pa. Malalagasan mo pa ako. Hindi kailangan ng 20 taon. Nakasalalay yan sa'yo. Kung mabubuhay ka hanggang edad na yon, tunay, bayani ang humahanga sa bayani. Bibigyan kita ngayon ng isang pagkakataon. Isang sansa para mabuhay. Guro, hindi pwedeng. Inatay niya ang unang kapatid na lalaki. Umalis ka. Inatay mo ang alagad ng matanda. Nawala ang dangal ng aming paaralan. At pagkatapos, Ayon sa sinaunang ritual ng Huaxia, magmamano, maghahatid ng tsaa, at pagkatapos ay tanggapin ka sa aming linya. ang ibig mong sabihin ay iyon ba? Nasusumpahin kitang maging aking alagad? Sa lakas mo ngayon, may malaking sansa ka maging. Inuno ng Huaxia martial world. Basta pangunahan mo ang Huaxia na paraan ng pakikipaglaban. Magpahayag ng katapatan sa akin. At, kailangan mong aminin na, ang Huaxia ay hindi kasing haba ng bansang Sakura. Para makabuhay ka pa, may ligtas ang iyong buhay. Siyempre, mahirap nga ang desisyon na to. Pero, bibigyan kita ng oras para mag-isip. Ang martial arts ng bansang Sakura, noon ay isa lamang. Kasaniban ng martial arts ng Huaxia. Dahil sa isang masamang pamamaraan, nalikha ang isang halimaw na katulad mo. Gayon, wala kang hiya, na gustong palitan ang martial arts ng Huaxia. Kadiri mo, Ano? sinasabi ko, panaginip lang yan. Guro. Wala siyang hiya sa awa mo. Huwag mo na siya kausapin. Atayin mo na, may kasabihan sa Huaxia. Ang marunong umangkop, ang tunay na dakila. Ayaw kong makita ngayon ang pag-asa ng martial arts ng Huaxia na masira ngayong araw. Kaya ako nagmungkahi. Pero ikaw, inanggihan mo pa. May problema ka ba? Hoy, bata. Paalala ko lang sa'yo, bago pa lumakad, sa ring na ito, kung ikukilingan mo ang ulo mo, lahat ay pwedeng pag-usapan. Ngunit, Kapag ikaw lang, umupo ka sa singsing na ito, wala ka ng pagpipilian. Kahit ikaw ay luluhod mamaya. iyong ipipilit na umiyak at magmakaawa. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Halika, tanggapin ang kamatayan. Ama, Mag-ingat ka ha. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako natalo. Ngayon, ako, ay papatayin ang pag-asang. Muling pagbangon ng Huaxia na sanda. Dirin na dito. Gagamit lang ako ng kalahating lakas. Upang hindi kumalat ang balita, na sinasamantala ko ang mga kabataang sumusunod. Halika.
Pinakabata, Manman, lumapit kayo sa akin lahat. Ito ba, ang kalahating lakas na isang Tianren? Ang alon pa lang na epekto nito. Kailangan nating buong lakas para labanan. At ito pa lang ang nararamdaman natin. Ano ba talagang kinakaharap ni Papa sa entablado? Hindi ako maaktibo, kahit tingnan mo ang buong mundo. Ang aking guro ay isa rin sa nangungunang mga malalakas. Taluno siya sa iba. Yang Chen, tiyak na patay ka na ngayon. Nakakatakot na lakas. AME. Anong nangyayari? Di ko akalain. Bagong pasok lang sa Tianren Real, ay napakalakas mo na. Mali ang tingin ko sa'yo. Espada! Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo sinamandala. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang pinakamalakas. Lihim na sining ng bansang Sakura. Lihim na sining ng Hapon. Ang sining na ito, ang pinakamataas sa bansang Sakura. Tanging na walang Meihua Sword ang kayang magwasak. Di ko alam kung paano haharapin ang kuya. Noong nakaraan, ang lolo mo ay namatay sa galaw na to. Nasawi sa ilalim ng atake na ito. Hindi pa kaya magbayad ang paglalakbay mo sa mundo. Huwag maraming salita. Halika. Lohan Fist. Lasing na luhan. Taiji, gamit ang lakas ng kalaban. Dragon Slaying Power. Manman. Pahiram ng baril, isang gamit. Ama, sunod! Magaling tema. Anong estilo yan? Walang estilo. Sa lahat ng sining na pakikipaglaban, ang bilis ang walang talo. Hindi akalan. Kahit ang master niya, hindi niya kaya. Numero 1 sa bansang Sakura. Ganito lang pala. Hindi ka ba bagong pasok sa Tianren? Ang lakas mo, ang tindi. 10 taon akong naglakbay sa daan ng pangarap. Naranasan ko ang JSYSANGJU. Ang pinagdaanan ko ay para talunin ka ngayong araw. Walang ganap na kapangyarihan. Paano ako makapagtatangkang hamunin ka? Mamatay! Mamatay. ML. Huwag mo akong patayin. Hindi kita papatayin. Hindi kita papatayin. Paano ako makakaayos kay Lolo? Na namatay sa kamay mo 2 dekada na ang nakalipas? Hindi kita patayin. Paano ko ipapaliwanag sa mga na pinatay mo? Na marami, hindi na mabilang. Gamandirigma ng Huaxia. Ang lolo mo. Kailan ko pinatay ang lolo mo? 2 dekada na ang nakalipas. Sa Wudang Mountain. Sinasabing unang master ng Huaxia. Inakamagiting ng Dacia. Ganyan lang ang halaga. Patayin. Ang taong iyon, lolo mo siya. Naalala mo na? Ako'y nagsisisi. Nagkamali ako. Pinarusahan niya ang maraming eksperto ng Huaxia. May dugang galit sa aming pamilya. Upang durugin ang aming martial daw. Madalas niyang pinatay ang mga talentong tinatago pa lang. Ang tindi ng kanyang kalupitan. Hindi kayang bayaran ng simpleng pagsisisi. Mababaon ka sa impyerno at doon ka magsisi. Sa impyerno, magsisi ka ng dahan-dahan. Huwag patayin agad. Sino ka? Ang taong ito ang nangungunang mandirigmang kanluranin. Sa Hunter, isa ring Tianren Hunter. Bakit nandito rin siya? Si Mi Chuanwu ay kaibigan ko. At isa rin siyang kasangkapan ng maraming kanlurang puwersa. Matagal na kaming magkakilala. Sana'y tignan mo rin. Ang kalooban ko. Pakawalan mo siya. Bakit naman? Dahil lang ba sa isang Tianren na mandirigma? Napakahalaga nito. Ang ganitong antas na mandirigma ay pag-asa ng pagunlad ng sangkataon sa larangan ng martial arts. Pag-asa ng pagunlad, yaman ng bansa. Kung paatayin mo siya, para sa buong sangkatauhan, isang malaking pagkalugi iyan. Tapos na ba ang sasabihin mo? Hindi lang ito pakiusa. Ito rin ay utos. Hanggat nandito ako, hindi ko papayagan na patayin mo siya. Uros. Sino ka man para umutos? May tapang ka pang umutos sa mga taga-Huaxia? Sasabihin ko sa'yo, ngayon na nakatayo ako rito, magalang nakausap ka pa rin namin. Iyon ang batayang galang ng Huaxia. Kung hindi ka umalis ngayon, patayin kita pati ang kasama mo. Arogante ang iyan, bata. Yang Chen. Binalaan kita. Nakasalungat na ang loob mo sa 2 Tianren na eksperto. 2 Tianren na eksperto.
Parang gusto mong humaba pa ang buhay mo, pero hindi ko makasya ang haba nito. Ang mga tulad mo, kapag umusbong, tiyak na magiging sakuna. Wala akong problema na kasama si Michuan Wu. Ay alisin ka namin. Sabayan pa ng pagharap sa dalawa, isang master ng Tianren. Ito'y sa kasaysayan na martial canon, na hindi pa nangyayari. Ganito dati. Kung magkamali ka lang, mawawala si Yang Chen. Kung alis kang gayon, maabot pa ba natin? Pwedeng umalis. Pero ang magana sa Tianren, hindi madaling patayin. Kuya, Unang ka munang umalis, kung buhay pa ang bundok, may apoy pa rin pwedeng pagsikapan. Tatay, tumakbo ka na. Yang Chen, Michuan Wu at Hunter, ay tinuturing na pinakamalakas mula sa silangan at kanluran. Na puwersa, kahit isa lang ang labanan mo, hindi madali, lalo na kung dalawa silang haharapin. Napakatakot talaga. Yang Chen, Huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. Kung mangahas kang lumabas ng ring ng isang hakbang, papatayin ko ang lahat dito, lahat ng tao. Yang Ken, Kung kaya mong umalis, umalis ka. Huwag mo kaming alalahanin. Basta't buhay ka pa, may pag-asa ang pamilyang Yang. Yang Chen, huwag mong kalimutan, may pamilya ka ito. kung talagang lalaban, laban na. Kahit ang Tianren, kapag nagka-attach, may puwang pa rin. Kung nais maging di matatalo, kailangan putulin ang mga tali ng mundo. Walang paikot-ikot. Kung lalaban, lalaban na. Perpekto, papatayin ko kayong lahat ngayon. Para ibalik ang dangal ng Huaxia. Lumabas ang dragon. Ama, tutulungan kita. Manman, umaksyon ka kahit wala ang master. Naghahanap ka ng kamatayan. Manman. Michuan Wu. Nangahas kang saktan ang anak ko. Papatayin kita. Patay na si Michuan Wu. Lumaban ng buong sikap si Manman. Naatraso ng kalahating saglit si Michuan Wu, kaya nagbigay ito kay Yang Chen. Ang sansa para sa nakamamatay na hampas. Medyo maluba ang sugat. Pero ginamit ko na ang tunay na uwi at pinrotektahan ang kanyang meridian ng puso. Dapat ayos lang siya. Ikaw na. Ginoong Yang, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Ang anak kong babae, muntik na. Mamatay siya dahil sa inyo. Sinasabi mong hindi pagkakaintindihan sa akin? Huli na. Sige. Panalo kayo, panalo. Ang mga mandirigma ng Huaxia namin. Napatay agad ang dalawa. Mga malalakas na nasa Tianren. Grebe, ang saya talaga. Simulang gayon. Hindi na kailangang tiisin ng Huaxia namin. Ng bansang Sakura. At ang pang-api ng mga kaluranin. Ito na. Ang sandaling ito, Ay may susulat sa kasaysayan. Manman. Manman. Ayos ka lang? Chener, Yang Feng, ikaw. Yang Chen. Akala mong napagplanuhan mo lahat. Hindi mo inaasahan to, di ba? Yang Feng, himinahon ka. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Susunod kami sa'yo. Basta't hindi mo sasaktan si Manman. Kahit bigyan ka na malaking pera. Ipadala ka sa ibang bansa sa helicopter. Sasabihin namin, Ipalabas ninyo ako ng bansa. Yan. Matandang ulol ka. Ngayon, aong ito, nasa akin. Bakit ako lalabas ng bansa? Yang Feng, ano ang gusto mo? Pakakawalan mo si Manman. Ang gusto ko, baka hindi mo maibibigay. Ibigay ko. Ibibigay ko ang lahat. Sige. Gusto ko ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban. Sa buong Huaxia, ikaw lang ang makapipigil sa akin. Gusto kong ipawalang bisa mo ang iyong lakas at maging walang silbi. ipawalang bisa ang iyong lakas. Hindi ba ang 10 taon na ito ay masasayang lang? Tatay, huwag. Nakumang ka ng 10 taon. Ngayon, nakatulong ka na alisin ang hadlang para sa Huaxia. Hindi ba ngayon ang gusto mo na magsama ang pamilya at mamuhay ng payapa? Kung papayag ka, ipawalang bisa ang iyong lakas. Akakawalan ko siya. Hayaan kong magkasama kayong mag-ama. Anong? Ang buhay ng anak mo. Hindi kasing halaga ng kakayahan mo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pagkaraan ng 3 segundo, papatayin ko siya. 3.
Ama, ang galing mo. Si Manman ang pinakamabait. Pangako ko sa'yo, sana tuparin mo. Kuya. Ama. Yang Chen. Sa huli, ako ang nagwali. Dahil naging wala ka ng silbi, ang alitan natin, dapat nang matapos. Tumayag si Yang Feng sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Pakapatayin ko siya. Binalaan kita. Kung maglakas loob kang saktan si Yang Chen, ang mga kasapi ng pamilyang Yang ay huhuntin ka hanggang sa dulo ng mundo. Hahanapin at papatayin ka. Ang mga Tianren na mandirigma, lahat sila patay na. Sa'yo ba matandang iyan? Kaya mo ba akong patayin? Laban ako sa'yo. Lolo. Sino pang harang, patay na. Ama. Isang master sa Tianren Realm, ang tuktok ng lakas ng tao. Sa huli, mamamatay din sa kamay ko. Chen. Magaling, napakalapit niyo mag-ama. Kung sobrang mahal mo ang tatay mo, sumama ka na sa kanya. Itigil yan. Bitawan ang anak ko. Hindi pwede. Ang pagtama ng espada ko, paano mo matatamaan? Ito ay GSYS Lenjijo. Kapag malapit na sa kamatayan, lalong gumigising ang lakas sa loob. Doon lang magkakamit na muling pagkabuhay. Deti, natulog si Chen ng 10 taon. Naging alerto dahil sa matinding palo ni Yang Feng. At naabot ang Tianren Realm. Pero ngayon, lampas na sa Tianren. Sa palagay mo ba ngayon pa rin? Makakamit mo ang gusto mo? Ama. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Ayos na. Ama. Ama. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo maghihiwalay.